God has given us life to live, and that life is best lived by grace. Mabuhay mga kapwa kong mananampalatayang Kristiyano. Salamat po sa Panginoon sa patuloy na tagumpay na ipinararanas niya sa atin. Finally, tayo po ay nasa victory step number 7 na po. At ang title po ng ating episode sa linggo pong ito ay Fight to Win. Makipaglaban tayo para manalo. So, pinag-uusapan po natin ang 7 steps to victory o mga 7 mga hakbang tungo sa tagumpay. So, I hope kayo po ay may natutunan dahil panghuli na po natin ito. Maaring ito po ay huling linggo na natin. And we are on the last victory step sa episode na ito po. Na ang huling instruction po ng Panginoon kay Moses sa Deuteronomy chapter 2 verse 24 ay contend in battle o makipaglaban ka sa digmaan. Kung maalala po ninyo, sa huling episode natin ay na-cover po natin yung little by little na pinag-uusapan po natin dito na pagpuposes po ng mga pangako ng Panginoon is kalimitan, ito po ay isang proseso na natatanggap natin ito unti-unti. Kagaya po ng bayan ng Israel na pinangakuan ng Diyos ng Promised Land. Pero noong nagpapasimula na silang sakupin ito, sinabi ng Panginoon sa kanila, unti-unti kong itataboy ang inyong mga kalaban. So, pag-usapan po natin. The Promised Land was theirs by covenant, but they had to possess it progressively. Ganon din po tayo sa ating pong paglago sa lahat ng mabuting bagay na ibinigay at ginawang available sa atin ng Panginoon. Kasi po, the Lord will give us all that He has planned for us before we had the character to maintain it. Yung blessing niya po ay siyang wawasak sa atin. The same principle applies sa ating pong spiritual growth, sa ating pong pagre-renew ng ating isip, at sa pagde-develop po ng ating character. Unti-unti lamang. Sabi natin, God is usually more interested in developing us than simply delivering something to us. He often works first on character, humility, faithfulness, wisdom, and dependence upon Him. Pinag-usapan din po natin noong nakaraan, preparation time is never a wasted time. Marami po yung naiinipin. Ako, kailangan pa bandaanan to? Kailangan ba dumaan dito? Yes, ito po ay preparation. All of this ay inihahanda tayo ng Panginoon sa mas malaking plano niya para sa ating buhay. The Israelites had to cross the river. Tandaan niyo po ito. Kailangan nilang pasukin ang area po ng enemy. Kailangan lang makipaglaban sa digmaan. Kailangan lang kunin ang mga syudad at magpatuloy sa pag-usod hanggang sa makuha nila lahat kung ano yung inihanda sa kanila ng Panginoon. Victory is not always instant. But sigurado po ito kapag tayo ay nagpapatuloy sa pagsunod sa kung anong pinapagawa ng Diyos sa atin. So, final victory step number 7, contend in battle. Ang final instruction po dito po sa Deuteronomy chapter 2 verse 24 na ibinigay ng Diyos kay Moses was to contend with him in battle. After receiving God's promise, holding the victory sa pananampalataya and beginning to possess the land, Israel still had to fight. Kailangan pa rin nila makipaglaban. God has already given Sihon into Israel's hand, di po ba? Yet, they still had to march, fight, and possess the victory. To contend means to go to war. Alam niyo po, we have to take the battle to the enemy. We have to take all the principles put forth in these instructions and use them to engage whatever is standing between us and victory. Alam niyo po, sabi ng Ecclesiastes chapter 9 verse 10, ay sabi po doon ay nagsasabi ito na
gawin mo ng buo mong makakaya ang iyong ginagawa. O anuman ang matagpo ang gawin ng iyong kamay, gawin mo ng buong sikap mo. Sabi po sa English, whatsoever thy hand findeth to do, do it with all thy might. Sabi po ng James chapter 2 verse 20, ito po ay nagsasalita na ang pananampalatayang walang paggawa ay patay. Sabi po sa Tagalog, ikaw na taong walang kabuluhan, ibig mo bang malaman na ang pananampalatayang walang mga gawa ay patay? Alam po, all of these things na napag-usapan po natin so far, lahat po ng napag-aralan natin this far, itong mga victory steps na ito po will mean nothing if we don't put them into practice. And notice that this is done in order to win or achieve something. War is a terrible thing. But there are things that are worse than war, such as yung hindi pakikipaglaban, not fighting to win. If we're going to enter into a fight, we must fight to win. Kailangan lang kung makikipaglaban na din lamang tayo, makipaglaban na tayo para manalo. Hindi po basta nakikipaglaban lang. Alam niyo po, failure should not be an option. Of course, tayo po ay umaasa sa tagumpay na binibigay ng Panginoon at hindi sa sarili nating lakas. Ito po ay nagre-reveal sa atin, gayon din naman ng mga importanteng prinsipyo dahil po ang pananampalataya is not passive. Faith acts. Ito po pag-usapan natin. Ang pananampalataya requires action. Faith requires action. Faith is more than just believing something in our hearts. Tama po na maniwala po tayo at nanggagaling po sa puso natin, but genuine faith produces action. Alam niyo po, Israel could remain in their tents and expect victory, pero hindi po eh. Hindi po nila kakayaning manatili na lang sa kanilang mga tent at mag-expect ng victory. Wala pong mangyayari kung ganon. Likewise po, we cannot pray for healing and refuse to stand on God's word. Pray for restoration of relationship and then mag-refuse tayong magpatawad. Manalangin tayo for God's provision but mag-refuse tayo to obey His leading. Manalangin tayo ng tagumpay samantalang ang ating isip naman ay nag-iisip na natatalo tayo. Hindi po. Faith moves us into action. Ang isa po pong spiritual principle na pwede nating makuha dito ay spiritual warfare is real. Totoo po itong pakikipaglaban sa spiritual. Alam mo, the Christian life is not just a playground. It is a battlefield. Sinulat po nga ito ni Apostol Pablo sa Efeso Kapitulo 6, talatang 12. Sabi niya, sapagkat ang ating pakikipagbaka, ang pakikibaka natin ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadiliman ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan at mga dakong kaitaasan. Maging ang Juan Kapitulo 10, talatang 10 ay nagsasabi, ang Panginoon Hesus nagsasabi na ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay, upang tayo po yung tinutukoy niya, upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganaan. Maging si Apostol Pedro po ay nagbabala sa mga mananampalataya ng kanyang kapanahunan na effective pa rin po hanggang ngayon. Sabi niya sa unang Pedro, Kapitulo 5, talatang 8, maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo, ay parang leyong umuungal at aali-aligid at naghahanap ng malalapa. Tandaan niyo po, notice that the scripture never tells believers to ignore Satan. Instead, it tells us to resist him, to stand against him, to fight the good fight of faith, to put on the whole armor of God. Kaya po kaya nating i-resist ang devil. Sabi po ng Santiago, Kapitulo 4, talatang 7, kaya nga, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo at lalayuan niya kayo.
Alam niyo po itong verse na ito ay nagbibigay sa atin ng twofold command para po lumayo ang diablo. Una, pasakop sa Diyos. Submit yourself to God. Pangalawa, labanan ninyo ang diablo o resist the devil. Marami pong mananampalataya focuses only on submission to God but neglect the resistance to the enemy. The word resist means to actively fight against. It is not a passive. Alam po, there are times when believers must take a firm stand and declare, this sickness will not define my life. This fear will not rule me. This temptation will not master me. This attack against my family will not prevail. Not by our own effort, paalala po natin, kundi sa pamamagitan ng kung ano ang na-accomplish na ni Jesus Christ doon sa krus ng Kalbaryo para po sa atin. Isa pa pong spiritual principle, active pursuit o yung aktibong pagpupursiging makuha. Alam niyo po, isa pang salita dito is becoming aggressive. Becoming aggressive against the enemy. Alam niyo po, sabi ng Matthew chapter 11 verse 12, mula nang mangaral si Juan na tagapagbautismo hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay sapilitang pinapasok ng mga taong mararahas. From the time of John the Baptist until now, sabi po sa English, the kingdom of heaven suffers violence and the violent take it by force. Sabi po sa English ay ganon. This does not refer to physical violence, but it speaks of spiritual determination. The people who advance in God's kingdom are often those who refuse to quit. Nagpapatuloy po sila, believing kahit na po yung circumstances ay nagdi-disagree. Praying when answer seems delayed. Obeying when results are not seen. Standing when others surrender. Victory belongs to those who continue standing. Ang tagumpay po ay para doon sa mga nagpapatuloy na tumayo. Sa buong kasulatan po ng salita ng Diyos, makikita po ninyo na consistent ang pattern na ito. Si David po, kinumpront niya si Goliath kahit na napakalaki against all odds. Si Joshua po, nag-march around the Jericho na para bang napaka-imposibleng wall of Jericho na pasukin. Si Elijah prayed repeatedly for rain. Tandaan niyo po, nagkaroon po ng tagtuyot. Pero nanalangin siya at umulan. Si Daniel, nagpatuloy manalangin despite the opposition, kahit na pinagbabawal na ang hari lamang noon ang dapat sambahin. No, nanalangin pa rin siya sa kanyang Diyos. Si Apostol Pablo, he endured persecution and finished his race. Wala pong sino man sa kanila ang sumuko at tumigil because the battle became difficult. Victory comes through perseverance. Let us remind ourselves na tayo pong mga mananampalataya sa New Covenant time, sa New Covenant era, na tayo po ay hindi po lumalaban para po makuha ang victory ni Kristo. We fight from Christ's victory. The cross and His resurrection have already secured Satan's ultimate defeat. Our role is not to achieve what Jesus failed to accomplish. Hindi po yun. Nagtagumpay si Kristo. Wala siyang iniwanan. It is to enforce and walk in what He has already accomplished. And that keeps us from striving in our own strength and doing things on our own effort. So, sa dulong-dulo po, let us summarize ito pong 7 steps to victory. Una po, rise up. Refuse complacency. Take your journey. Move forward in obedience sa Panginoon. Pass over the river Arnon. Enter the place of challenge and opportunity. Behold, see the victory sa pamamagitan ng pananampalataya. I have given into your hands
Accept God's promise na ito po ay naiprovide na para sa inyo. Begin to possess it. Walk patiently through the process. Panghuli, contend in battle. Act on your faith and stand firm until victory manifests sa inyo pong buhay. The overall message of Deuteronomy chapter 2 verse 24 is that God's promises are not merely to be admired or believed. They are to be possessed. God gives the promise. Faith sees the promise. Patience possesses the promise. And perseverance contends until the promise becomes reality. Nagtitiwala po kami na sa loob ng 8 linggong sama-sama nating pag-aaral dito po sa 7 Steps to Victory, kayo po ay may natutunan, may nadampot at na-challenge na tumayo sa tagumpay sapagkat ang tagumpay ay naibigay na po sa atin ni Kristo. Enjoy it and experience it. Ito po si Benjamin Tatlong Hari. Samahan niyo po kami hanggang sa huli sa susunod po nating mini-series. Nagpapaalam po kami pansamantala at nagsasabing, life is best lived by grace. Shalom!